Facts about the Panguil Bay Bridge. Sinong Pangulo ng Pilipinas ang karapat-dapat pasalamatan para sa katuparan ng Project Panguil Bay Bridge? Ang Panguil Bay Bridge ay isang proyekto ng Philippine government na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang pagkumpleto ng Panguil Bay Bridge ay resulta ng pagsisikap ng maraming administrasyon, kaya't maaaring pasalamatan ng ilang pangulo para sa kanilang mga contribution. Una, si President Fidel Ramos ang nagpasimula ng ideya noong 1999 kasama ang pre-feasibility studies na isinagawa noong 1998. Pangalawa, si President Benigno Aquino III ang nag-aproba sa proyekto at nakakuha ng pondo sa pamamagitan ng loan agreement noong 2016. Siya ang nag-aproba ng proyekto sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2015. Kung hindi dahil sa kanyang administrasyon, marahil ay hindi man lang umabot ang proyektong ito sa pagpaplano at pagpupondo. Pangatlo, si President Rodrigo Duterte ang nagsimula ng construction dahil sa kanyang administrasyon, nagsagawa ng groundbreaking ceremony at sinimulan ang construction noong 2020. Naganap ang groundbreaking noong November 20, 2017 sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Kahit na naaprubahan na ang proyekto dati, ang seremonya na ito ay formal na nagpasimula ng construction. At ang administrasyon ni Duterte ang nangasiwa upang matiyak na umusad ang proyekto. Ang parehong Pangulo ay karapat-dapat pasalamatan sa proyektong ito. Ngunit si Aquino ang naglatag ng financial at regulatory foundation ng proyektong ito. Samantalang si Duterte ang nagsigurado na masimulan ang construction. Kaya mas maraming credit si Aquino sa pag-enable ng proyekto, ngunit si Duterte naman ang susi sa pagsisimula ng aktual na construction. Pang-apat, si President Ferdinand Marcos Jr. ay ang tumutok sa pagkumpleto at formal na pagbubukas ng Panguil Bay Bridge. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, natapos ang proyekto at formal na binuksan noong Setyembre 27, 2024 matapos ang ilang taong construction. Tiniyak ng administrasyon ni Marcos ang pagkumpleto ng tulay sa itinakda nitong panahon. At para sa kaalaman ng lahat, ang mga taxpayers ay dapat ding pasalamatan sa proyektong ito. Bagamat karamihan sa pondo ay nagmula sa loan agreement sa Korean Export-Import Bank sa ilalim ng Economic Development Cooperation Fund o EDCF, binayaran ng Philippine National Government ang anumang mga gastusin na hindi kasama sa loan. Ang mga karagdagang pondo ay nagmula sa national budget na pinupunduhan ng mga kontribusyon ng nagbabayad ng buwis. Ang mga nabanggit ay may mahalagang ginampanan sa pagbuo ng proyekto, kaya't maaaring pasalamatan ng mga Pilipino ang bawat isa sa kanilang mga natatanging kontribusyon sa proyekto.